Paano kung malaman mo na ang iyong pinakamamahal na asawa ay hindi mo pala tunay na kilala? Dahil lang alam mo na ilaw ng inyong tahanan ay isa palang walang awang asasin. Kumusta kaibigan? Ang kwento nating itatampok ngayon ay ang napakaganda at maaksyong pelikulang Roleplay. Nagsimula ang kwento sa pagpapakilala kay Samantha, isang profesional na assassin na naglalakbay sa iba't ibang panig ng mundo. Ngunit hindi tulad ng ibang mga hitman, siya ay mayroong masayang tahanan, isang asawang lubos na nagmamahal sa kanya at dalawang masayahing anak. Ngunit sa pagkakataong iyon, nabigo ni Samantha ang kanyang asawa dahil tuluyan niyang nakalimutan ang ika-7th anniversary wedding nila. Upang makabawi sa kanyang pagkakamali, iminungkahi ni Samantha na magtungo sila sa isang hotel sa darating na weekend at magpapanggap sila ng mga estranghero na unang beses palang magkakakilala at magpapalipas ng isang romantikong gabi na magkasama. Masaya namang pumayag si Jan, ngunit hindi niya alam na ang desisyong iyon ang magpapagulo sa kanilang pamilya. Pagsapit ng weekend, maagang dumating si Samantha sa hotel habang naipit naman si Jan sa matinding traffic. Habang naghihintay, isang matangkad at payat na matandang lalaki ang lumapit sa kanya upang makipagkwentuhan. Bagamat medyo naiinip na, magalang pa rin niya itong kinamayan. Ipinakilala ng matanda ang kanyang sarili bilang si Robert at sinabing siya ay nasa isang business trip at napadaan lamang sa lugar. Hindi lang basta madaldal ang matandang lalaki, may mga sinasabi itong kakaiba at puno ng misteryo. Nakaramdam naman ng antok si Samantha habang nakikinig sa walang tigil na pagsasalita nito. Ilang sandali pa, sa wakas ay dumating na din ang kanyang asawa sa hotel. Nang makita ito ng matanda, agad naman siyang umalis. Ngunit maya-maya lamang ay bumalik na naman ito. Wala itong pakialam sa halatang inis na mga tingin ng mag-asawa at nagmungkahi pa na mag-inuman silang tatlo. Hindi niya alam na sa kanyang ginawa, lalo lamang napukaw ang hinala ni Samantha at naitanim ang binhi ng sarili niyang kamatayan. Bago magpaalam, sinadya niyang banggitin ang numero ng kanyang kwarto at sinabi kay Samantha na puntahan siya roon kung gugustuhin nito. Matapos paalisin ang mapanghimasok na matanda, inalalayan ni Samantha ang kanyang bahagyang lasing na asawa pabalik sa kanilang silid. Habang inaasam ni Jan ang isang romantikong gabi kasama ang kanyang asawa, bigla naman siyang inantok at nahulog sa mahimbing na pagkakatulog. Lumalabas na habang umiinom sila kanina, lihim na nilagyan ni Samantha ng pampatulog ang kanyang inumin dahil may isang napakahalagang bagay na dapat siyang asikasuhin. Matapos mag-iwan ng isang sulat, dali-daling umalis si Samantha sa kanilang silid. Dumiretso siya sa ikalimang palapag at kumatok sa isang partikular na pinto. Sa sandaling iyon, makikita sa countdown timer ng kanyang telepono na may natitira pang 4 na minuto at 9 na segundo. Ilang sandali pa, bumukas ang pinto at naroon ang matandang si Robert. Hindi man lang ito nagulat sa pagdating ni Samantha at agad silang nag-usap tungkol sa kanilang tunay na pakay. Dito na bunyag na isa ring assassin si Robert, isang mersenaryo na handang magtrabaho para sa sino mang magbayad ng mas malaki. Sinabi nito na may napakalaking pabuya para sa ulo ni Samantha sa dark web at desperadong tinutugi siya ng dati niyang organisasyon na tinatawag na Sovereign Security. Mula pa lamang sa unang pagkikita nila sa lobby ng hotel, nakumpirma na ni Robert ang pagkakakilanlan ni Samantha, ngunit hindi siya agad gumawa ng eksena dahil mas mahalaga sa kanya ang pangmatagalang kita kaysa sa isang beses na gantimpala. Ang gusto ni Robert ay magtrabaho si Samantha para sa kanya kapalit ng pagkuha niya ng 70% ng komisyon sa bawat trabaho nito. Ngunit nang tumanggi ang babae, nagbanta si Robert na ibubunyag niya ang kanyang lokasyon sa mga taong naghahanap sa kanya. Hindi naman nagpatinag si Samantha. Habang nakikipagtawaran siya kay Robert, palihim niyang sinusulyapan ang kanyang telepono. Napansin naman ito ni Robert, ngunit iba ang kanyang naging interpretasyon. Sa puntong ito, naging mayabang at kampante si Robert. Naniniwala siya na natukoy niya na ang kahinahan ng kanyang kalaban at wala nang pagpipilian pa si Samantha kundi ang sumunod sa kanyang mga kondisyon. Ngunit bigla na lamang nanigas ang katawan ni Robert at hindi na siya makapagsalita. Ito na mismo ang sandaling hinihintay ni Samantha. Mula pa lamang nang unang lapitan siya ni Robert sa labi, naghinala na siya rito kaya lihim niyang sinamantala ang pagkakataon upang lagyan ng lason ang inumin nito at personal niyang nakita na inubos ni Robert ang laman ng baso nito.
Nang mag-zero ang countdown sa kanyang telepono, siya ring eksaktong sandali kung kailan ganap na umepekto ang lason sa katawan ni Robert. Sa wakas, nabawasan ang bigat na matagal nang dinadala ni Samantha. Handa na sana siyang linisin ang eksena nang biglang tumawag naman si Jan. Upang hindi maghinala ang kanyang asawa, agad niyang sinagot ang tawag. Ngunit hindi niya inaasahan ang sumunod na nangyari. Tahimik na nagpumilit na makatayo muli si Robert at bigla siyang pinaputukan. Sa kabutihang palad para kay Samantha, napakabagal na ng galaw ng matanda dahil sa epekto ng lason. Dahil dito, madali niyang naiwasan ang lahat ng putok na pinakawalan nito. Pagkatapos nun, wala siyang sinayang na oras. Mabilis niyang sinunggaban ng matanda at tuluyan niya itong tinapos. Alam ni Samantha na malaki ang posibilidad na mabunyag na ang kanyang kinaroroonan. Ngunit wala na siyang ibang pagpipilian. Napasok na siya sa isang napakahirap na sitwasyon at kailangan niya itong harapin ng paisa-isang hakbang. Pagbalik niya sa kanilang silid at makita na walang anumang hinala si Jan, kahit paano ay nakahinga siya ng maluwag. Pagkagising nila, laman ng mga balita ang pagpatay kay Robert sa hotel. Ang mas nakakagulat pa rito, kapwa sila ni Jan ang itinuturing na pangunahing sospek sa pagpatay. Lubos na nagulat si Jan. Samantala, kahit si Samantha ay nahaharap sa isang problemang hindi niya madaling malulutas, gayunpaman may isang bagay na sigurado siya. Dahil anuman ang mangyari, gagawin ni Samantha ang lahat upang protektahan ang kanyang pamilya at ang buhay na pinili niyang buuin kasama ang mga taong pinakamahalaga sa kanya. Dahil dito, madaling araw pa lamang kinabukasan ay nagmamadali ng umalis si Samantha ng bahay. Nagpasya siyang pumunta sa Germany upang hanapin ang kanyang handler at makahanap ng paraan upang malampasan ang krisis na kanilang kinakaharap. Samantala, mula nang umalis ang kanyang asawa, ay tila wala sa sarili si Jan. Kahit nasa trabaho, palagi niyang sinusubaybayan ang pinakabagong balita tungkol sa kaso. Ngunit ang higit na nagpapalala sa kanyang pag-iisip ay ang katotohanang wala siyang anumang paraan upang makontak si Samantha. Isang araw, nagtungo si Jan sa airport. Ayon sa kanilang pag-uusap, iyon ang araw na dapat ay babalik si Samantha. Kaya naman maaga pa lang ay nasa airport na si Jan upang sunduin siya. Ngunit habang lumilipas ang oras, wala pa ring bakas ng kanyang asawa. Dahil sa matinding pag-aalala, sinadya niyang tignan ang flight manifest upang kumpirmahin kung nakasakay nga ba si Samantha sa eroplano. Ngunit ang sagot na natanggap niya ay lalo lamang nagpalala sa kanyang pangamba dahil walang pasaherong nakalista sa pangalan ng kanyang asawa. Ngunit hindi pa rin sumuko si Jan. Patuloy siyang naghintay at nag-aabang sa bawat dumarating na pasahero. Ngunit kahit makaalis na ang huling pasahero mula sa pinakahuling flight ng araw na iyon, wala pa rin siyang nakita ni anino ni Samantha. Sa puntong iyon, unti-unti nang bumibigat ang kanyang pakiramdam. Hindi niya alam kung nasaan ang kanyang asawa, kung ano ang nangyari rito o nakaligtas pa ba ito. Ang tanging alam niya ay may mas malaking problemang nagaganap sa likod ng lahat ng ito. Sa huli, wala nang nagawa si Jan kundi ang umuwi. Ngunit paglabas pa lamang niya ng airport, sinalubong na siya ng mga pulis na matagal nang nag-aabang sa kanya. Agad siyang dinala sa police station at ang mga nalaman niya roon ay halos tuluyang sumira sa kanyang paniniwala sa lahat ng alam niya tungkol sa kanyang asawa. Ipinaliwanag ng dalawang pulis na ang tunay na pangalan ng kanyang asawa ay Catherine, isang walang awang asasin na ninakaw ang pagkakakilanlan ng ibang tao. Isang taong matagal nang namatay, maraming taon na ang nakalipas. Makikita sa mukha ni Jan ang matinding pagdududa. Hindi niya basta-basta matatanggap ang ganoong paratang laban sa babaeng minahal niya sa loob ng maraming taon. Nang makita ito, lumapit ang isang agent ng Interpol na nagngangalang Eleanor. Ipinakita niya kay Jan ang mga record ng paglalakbay ni Samantha sa iba't ibang bansa. Ayon kay Eleanor, sa halos bawat lugar na pinupuntahan ni Samantha ay may nagaganap na patayan sa eksaktong araw ng kanyang pagbisita. Bagamat hindi lubusang naniwala si Jan sa kanilang mga sinasabi, nagsimula namang mabuo sa kanyang isipan ang mga katanungan na dati ay hindi niya kailanman naisip itanong. Paano kung may mga bagay tungkol kay Samantha na hindi niya talaga alam? Paano kung ang babaeng pinakasalan niya ay may lihim na buhay na matagal nang itinatago? Pagkatapos ng interogasyon, umuwi si Jan na puno ng pagkalito at pagdududa. Doon, nagpasya siyang mag-imbestiga sa kanilang bahay at tinignan kung may anumang bakas o pahiwatig na iniwan si Samantha.
Matapos halugugin ng buong bahay, sa wakas ay may natagpuan si Jan sa storage ng attic, isang nakakandadong baul. Gumawa siya ng paraan upang mabuksan ng kandado at nang tuluyang bumukas ito, agad siyang natigilan sa kanyang nakita. Sa loob nito ay may mga tambak na pekeng dokumento, iba't ibang kasuotan para sa pagbabalat kayo at sari-saring maskara. Ngunit ang labis na ikinagulat ni Jan ay ang bagay na nasa pinakailalim ng baul. Makikita roon ang isang sniper rifle. Sa puntong iyon, tuluyan nang naglaho ang kanyang mga pagdududa. Kumbinsido na siya na totoo ang mga sinasabi ng mga investigador. Ang kanyang asawa ay talagang isang assassin. Samantala, matapos ang maraming pag-iwas sa mga otoridad upang hindi matuntun, sa wakas ay nakarating si Samantha sa Berlin. Ngunit gaya ng madalas na nangyayari, hindi laging naaayon sa plano ang mga bagay-bagay. Naghihintay roon ang kanyang handler na si William. Simple lamang ang layunin ni Samantha sa pagpunta roon, makuha ang mga pasaporte at kinakailangang dokumento upang mailipat niya ang buong pamilya sa Canada at makapagsimula ng bagong buhay. Kahit mabuti ang kanyang hangarin, tila may paparating na panibagong unos na maaaring sumubok sa lahat ng kanyang pinaghirapan at sa kinabukasan ng kanyang pamilya. Sa likod ng mga pangyayari, unti-unti nang sumisikip ang bitag sa paligid ni Samantha at hindi niya na alam kung sino pa ang maaari niyang pagkatiwalaan. Sa pamamagitan ng rearview mirror, napansin ni Samantha na may sasakyang sumusunod sa kanila. Agad niyang sinabi kay William na huminto, saka mabilis na tumakbo papasok sa isang bar sa tabi ng kalsada. Hindi nagtagal, isang malaking lalaki ang humabol sa kanya. Hinalugog nito ang buong bar, ngunit wala siyang makitang bakas ni Samantha, kaya napilitan siyang umalis na puno ng pagkadismaya. Hindi niya alam na sa mismong lugar na nadaanan niya, biglang lumabas si Samantha mula sa likuran ng isang lalaki. Nang makita niyang pumasok ang malaking lalaki sa isang sulok, agad siyang sumugod. Sumiklab ang isang matinding labanan, ngunit hindi sapat ang lakas ng lalaki upang tapatan si Samantha. Sa loob lamang ng maikling sandali, napabagsak niya ito sa pamamagitan ng isang malakas na sipa na nagpalipad dito paatras. Pagkatapos mapatumba ang kalaban, balak na niya sanang umalis, ngunit bigla niyang napagtanto na hindi nag-iisa ang lalaking iyon. May iba pa itong kasamahan. Dahil dito ay wala na siyang no choice kundi ang tumakas na lang. Isa sa mga kasamahan nito ay isang babaeng assassin na walang tigil sa paghabol sa kanya. Determinado ito na huwag hayaang makatakas si Samantha, kaya nagsimula ang isang matinding habulan habang pilit namang naghahanap si Samantha ng paraan para makalayo. Sa isang kisap mata, nawala sa paningin ng assassin ang target, ngunit sigurado siya na nagtatago lang ito sa malapit, kaya maingat siyang naghanap. Ilang sandali pa, biglang lumitaw si Samantha mula sa likuran at sinakal ang babaeng assassin. Sa kabila ng desperadong pagpupumiglas ng kalaban, tuluyan pa rin itong napabagsak. Matapos niyang mapatumba ang kalaban, mabilis namang tumakas si Samantha. Sakto naman ang pagdating ni William. Ngunit hindi niya inaasahan na pagsakay niya sa kotse, biglang nagkamalay ang malaking lalaki at muling humabol sa kanila. Dali-dali namang nagpaputok si William habang iniiwasan ng kalaban ng mga bala. Kasabay nito, mabilis niyang pinaharurot ang sasakyan palayo sa lugar. Ngunit habang iniisip ni Samantha na ligtas na sila, tila napansin niya na mayroong mali. Nakita niya si William na may tama sa tiyan at unti-unti nang nauubos ang kanyang lakas. Pilit na inagaw ni Samantha ang manibela, inalis ang paa ni William sa gas at ipinasok ang kotse sa isang liblib na lugar at tuluyang huminto. Sa puntong iyon, wala nang buhay si William. Nang makita ito ni Samantha, napalitan ng matinding galit at matinding guilt ang kanyang nararamdaman. Samantala, sa sandaling iyon, si Jan naman ay labis ding nababalisa. Kinuha niya ang isang bugkos ng business card mula sa baul at sunod-sunod na tinawagan ang halos lahat ng numerong naroon. Umaasang may makakatulong o makakapagbigay ng sagot tungkol sa tunay na pagkatao ng kanyang asawa at kung nasaan ito ngayon. Ngunit paulit-ulit namang nabigo si Jan. Sa sandaling iyon, kinuha niya ang huling business card ng isang real estate agent sa Berlin. Nakaramdam siya ng kaunting pag-asa habang dinadial niya ang numero. Tumunog ang telepono, ngunit sa una ay walang sumagot. Lumalabas na ang teleponong iyon ay kay William at sa wakas, bago pa man matapos ang ring, ay sinagot ito ni Samantha.
Mabilis at maigli niyang tinanong ang kasalukuyang sitwasyon nito. Pilit namang pinipigilan ang emosyon sa kanyang boses at para sa seguridad, sinabi niya sa kanyang asawa na lumabas muna ng bahay at doon ipagpatuloy ang kanilang pag-uusap. Dito ay inamin ni Samantha ang tunay niyang pagkatao bilang assassin. Inutusan niya si Jan na kunin ang kanilang mga anak at magtago muna sandali. Pagkatapos ay sinabi niya na aayusin niya ang lahat sa lalong madaling panahon at babalik sa kanila sa tamang oras. Ngunit si Jan ay labis na nag-aalala sa kaligtasan ng kanyang asawa at iginiit na pupunta siya sa Berlin. Kinabukasan, tulad ng kanyang sinabi, mabilis naman siyang nakalusot sa security. Sa gate, isang matabang lalaking may makapal na balbas ang naghihintay sa kanya. Dinala siya nito sa isang maliit na pub kung saan matagal na naghihintay si Samantha. Sa harap ng pagdududa ng kanyang asawa, tahimik na inilahad ni Samantha ang lahat, ang kanyang nakaraan at ang kanyang mga bagay na matagal niya nang itinatago. Lumalabas na ang ama ni Samantha ay isang dating agent. Matapos magretiro, siya at si Eleanor ang nagtatag ng kumpanyang Sovereign Security. Ngunit kalaunan, namatay ang kanyang ama sa isang aksidente, isang pangyayaring nagdulot ng malalim na sugat at nagsimula ng mas madilim na kabanata sa buhay ni Samantha. Noong panahong bata pa si Samantha, si Eleanor ang nagpalaki sa kanya. Mula noon sa ngalan ng mas malaking kita at kapakinabangan, sinanay siya nito upang maging isang walang awang assassin, isang kasangkapan ng kumpanya na kumikita para sa sovereign security. Ngunit nagbago ang lahat nang makilala niya si Jan. Doon niya naisip na gusto niya nang tumakas at baguhin ang kanyang buhay. Nagtago siya at tuluyang tinalikuran ang organisasyon. Ngunit kalaunan ay natuntun pa rin siya. Gayunpaman, handa na si Samantha. Planado na niya ang kanilang pagtakas at nakahanda na ang pasaporte ng buong pamilya. Ngunit habang hinihintay niya ang desisyon ng kanyang asawa, natuntun naman sila ng mga assassin ng sovereign security. Dahil si Jan ay nagiging sagabal sa sitwasyon, hindi na nagdalawang isip si Samantha at wala na siyang balak na tumakas sa pagkakataong iyon. Sinubukan ni Jan na lumaban, ngunit sa harap ng 4 na mersenaryong sabay-sabay na umatake, mabilis silang napalibutan at pareho silang natakip. Nang magising si Samantha, nasa loob na siya ng isang walang lamang bahay. Sa mesa sa kanyang harapan ay may bagong handang almusal at sa labas naman ay isang makapal na kagubatan. Habang naguguluhan sa nangyayari, bigla niyang narinig ang tawa ng mga bata. Dali-dali siyang tumungo sa pinagmumulan ng ingay upang alamin ito. Ngunit sa kanyang nakita, nanlamig ang kanyang buong katawan dahil nakita niya ang kanyang 2 anak kasama si Eleanor. Nagpanggap si Eleanor na isang mabait na lola. Ngunit sa sandaling umalis ang mga bata, agad siyang bumalik sa malamig at nakakatakot na presensya ng isang assassin queen. Malinaw para kay Samantha na ginagamit lang ni Eleanor ang mga bata bilang panangga at paraan para manipulahin siya. Ngunit wala siyang magawa kundi humarap mismo sa kanila. Mariing sinabi ni Eleanor na bumalik si Samantha sa organisasyon at ang kapalit ng kondisyon ay kailangan niyang personal na patayin ang kanyang asawa. At dahil hawak ng mga kalaban ang kanyang mga anak, ay tila walang ibang pagpipilian si Samantha. Agad na inilabas si Jan at sabay silang naglakad patungo sa malalim na bahagi ng kagubatan. Alam ni Samantha na mayroong mga sniper na nakatago at nakaabang, kaya nanatili siyang kalmado at maingat sa bawat hakbang. Habang naglalakad, bigla siyang huminto at sinabi ni Samantha sa kanyang asawa na yakapin siya. Tila isa itong pamamaalam at sa isang iglap, isang putok ng baril ang umalingaw-ngaw. Kasabay nito ay bumagsak si Jan habang ito ay nangihina. Tahimik na itinapon ni Samantha ang baril na para bang walang nangyari at nanatiling nakatayo habang tahimik na naghihintay. Makalipas ang ilang sandali, isang SUV ang mabilis na dumating at isang babae ang bumaba mula rito na may dalang body bag. Ginamit ni Samantha ang pagkakataon para pumunta sa blind spot ng sniper. Habang abala ang assassin sa pag-aasikaso ng katawan, bigla siyang sumalakay mula sa likuran. Sa mismong sandali na sinusubukan ng sniper na hanapin ang target, isang boses ang biglang narinig nito mula sa kanyang likuran at ito ay walang iba kundi si Samantha. Lumalabas na sinabi ni Samantha sa kanyang asawa ang buong plano sa tamang oras. Nagkunwari siyang papatayin si Jan, ngunit ang bala ay sadyang iniwas niya sa vital parts ng katawan para malinlang ang mga kalaban.
Matapos mapatumba ang sniper, agad na sinuri ni Samantha ang sugat ng kanyang asawa at nakumpirma na hindi ito malubha. Magkasama silang nagpatuloy sa misyon para iligtas ang kanilang mga anak. Isa-isa nilang pinabagsak ang mga assassin sa perimeter at nakuha ang kanilang mga armas. Nang may paparating na isa pang kalaban, pinagtago ni Samantha si Jan sa likod ng isang sasakyan habang siya naman ay palihim na umikot sa likod nito. Sa isang iglap ay mabilis niyang napabagsak ang kalaban. Pagkatapos ay nagdesisyon sila na maghiwalay ng landas. Ngunit bago iyon, binigyan niya si Jan ng tranquilizer gun at inutusan itong hanapin at iligtas ang mga bata habang siya naman ay tutungo upang pigilan si Eleanor. Samantala, si Eleanor ay nagtataka kung bakit walang balita na bumabalik mula sa kagubatan. Sa sandaling iyon, biglang tumama sa kanyang assistant ang isang bala malapit sa kanyang direksyon, isang malinaw na sagot sa kanyang tanong. Dahil may suot itong bulletproof vest, hindi ito agad namatay. Ngunit malinaw na nagbago na ang sitwasyon. Hindi na kontrolado ni Eleanor ang laban, ngunit hindi niya inaasahan na ang panganib ay magmumula sa itaas. Biglang tumalon si Samantha pababa at agad na naglaban ng dalawa sa isang matinding palitan ng puwersa. Samantala si Jan ay dahan-dahan namang gumagalaw patungo sa lugar kung saan ikinulong ang mga bata. Pagdating niya sa pinto ay nakasalubong niya naman ang isang assassin. Dahil dito, agad niyang pinaputok ang tranquilizer gun, saka maingat na sinalo ang katawan ng kalaban at inilapag ito sa isang upuan upang hindi ito makatawag ng pansin. Samantala, ang laban ni Samantha at ng babae ay umabot sa pinakamapanganib na sandali. Ang bawat isa sa kanila ay ayaw magpatalo at sa gitna ng sagupaan, nagawa ni Samantha na maipit ang kalaban. Ngunit sinamantala ng babae ang pagkakataon upang higpitan pa ang pagkakasakal kay Samantha. Ginamit naman ni Samantha ang momentum upang maibaba ang kalaban at sa isang tiyak na galaw, tinapos niya ito gamit ang isang kutsilyo. Pagkatapos ng laban, napansin niya na biglang nawala si Eleanor. Alam niya na hindi ito basta makakalayo kaya mabilis niya itong hinabol. Samantala si Eleanor ay mabilis na tumatakbo sa kagubatan para makatakas. Ngunit nang marinig niya ang boses ni Samantha sa kanyang likuran, agad siyang lumingon at maingat na sinuri ang paligid saka muling tumakbo. Ngunit hindi niya magawang makalayo kay Samantha kahit anong gawin niya. Dahil sa masukal na kagubatan, sa isang iglap nawala ito sa kanyang paningin. Upang maawa sa kanya si Samantha, pilit niya itong kinakausap at binabalikan ang nakaraan, ngunit hindi ito tumalab. Sa halip, agad siyang sinagot ng putok ng baril mula sa dilim. Natigilan naman si Eleanor at dahil sa desperasyon, nagpaulan siya ng bala gamit ang kanyang machine gun at pinaputok ito ng walang direksyon. Ilang sandali pa, napagtanto niya na ubos na ang kanyang bala. Sa sandaling iyon, handa na sana siyang tumakbo. Ngunit biglang sumulpot si Samantha mula sa harapan at sumugod. Bumagsak si Eleanor sa lupa at tinamaan ng bala sa tiyan. Alam niya na wala na siyang matatakbuhan. Sa huling sandali, ang nais na lamang niya ay ang mabilis na pagkamatay. Ngunit hindi siya pinatay ni Samantha. Pagkatapos ng lahat, siya ang babaeng nagpalaki sa kanya mula pagkabata. Kung siya ang papatay dito, habang buhay siyang mabubuhay sa bigat ng pagsisisi. Iniwan ni Samantha si Eleanor. Hinayaan niya itong harapin ang kahihinatnan ng sarili niyang mga desisyon. Ngayon, ang kailangan na lamang niyang gawin ay hanapin ang kanyang asawa at mga anak. Hindi nagtagal, muli namang nagtagpo ang pamilya. Sa huling eksena, makikita silang tahimik na nakasakay sa kotse habang dahan-daang umaandar patungo sa isang bagong simula. Isang pag-asa na hindi na sila muling maghihiwalay at isang kinabukasan na pilit nilang bubuuin mula sa lahat ng pinagdaanang gulo. Ang moral lesson ng kwentong ito, kung si Samantha ay nais magbago dahil ayaw na ng magulong buhay, ang mga politikong bayan naman sa Pilipinas ay gustong mag-ibang bansa upang maiwasan ang mga kaso. Aray ko! Salamat kaibigan at umabot ka sa punto ng video na ito. Anong masasabi mo sa ending ng kwento? Kung nagustuhan mo ito, ay pwede ba akong makahingi ng like at pakitype naman sa comment section ang salitang Agnus Project. At kung bago ka naman sa ating munting channel, ay pasubscribe naman po bilang suporta. At para maipagpatuloy natin ang paghahatid ng magagandang movie recap, panoorin mo na rin po ang buong movie pag may time ka. Sana'y nagustuhan mo kaibigan ang kwentong ating itinampok. Kung magkagayon, ay baka naman pwedeng pakilike ang video ito at pasubscribe na rin sa aking channel.
Kung hindi mo naman ito nagustuhan ay pwede mong pindutin ang dislike button ng 2 beses para makasigurado ka.